Hello everyone! For today's video content ay andito ako sa Betu District. So good morning po sa lahat. Kasi ngayon ay 10 AM pa lang ng umaga at inisip ko na puntahan ang Betu Thermal Valley. So pag pumunta po tayo dito sa lugar na to, sasakay lang po tayo ng MRT Red Line at bababa po tayo dito sa Betu Station. And then guys, mag-exit ka lang ng exit 1. So habang naglalakad po ako ay gumamit din ako ng Google Map para ma-sure ko na tama yung direksyon na nilalakaran ko. And actually guys, this is my second time na mapupuntahan itong Betu Thermal Valley. So that time po, year 2019. So medyo nakalimutan ko na yung guide kung paano puntahan ito. So and that time, hindi pa po ako vlogger noon. So naisipan ko na puntahan ulit para i-share po sa inyo. So, heto guys, Starbucks at saka Carrefour, halos magkatabi lang po yan. Ito po yung palatandaan na andito po tayo sa Betu Park. So, from MRT Betu Station, naglakad po ako almost 20 minutes. Kaya dun sa mahihilig pong maglakad, good to us naman po kasi yun nga, exercise na rin po natin yan. Guys, sa pagtawid po natin, andito na tayo sa Betu Park. And then, dito po tayo dadaan papuntang Thermal Valley. So, walking straight forward lang po ito hanggang sa makarating po tayo doon. So, I hope guys na mag-enjoy po kayo at samahan nyo po ako na i-explore ang Betu Thermal Valley.
So heto guys, medyo malapit na po tayo dito at ang kagandahan po ay meron ditong convenience store, itong Highlight, na pwede po tayo ditong bumili ng pagkain o tubig in case na mauhaw po tayo at saka magutom. Meron din po ditong waiting shed na pwede po tayong maupo muna kasi hindi rin biro yung lalakarin po natin from MRT Betu Station papunta po dito. So mainam naman meron dito mga pamahingahan. And then guys, naisipan ko din na bumili muna ng aking tubig para naman po meron din akong panlaban. So heto guys yung tubig na pwede tayong maghugas ng kamay dito before and after na makabisita tayo dito sa Thermal Valley. Kasi sabi nga dyan, may nakasulat po dito kasi na ang sabi dyan ay purify your hands with natural hot spring. So guys, kapag andito tayo sa lugar na to, maamoy mo talaga yung singaw ng tubig ng usok, yung pagka-sulfur niya. Amoy na amoy yun. So yung first time na punta ko dito, medyo kulimlim noon, kaya makikita mo yung dami ng usok. Ngayon po kasing day off ko, pagpunta ko dito, biglang umaraw. So hindi siya ganun kausok, pero andito pa rin naman yung ganda ng lugar.
At dahil nga sa isa din itong famous tourist spot dito sa bansang Taiwan, pinapasyalan din po ito ng mga tourist. And the best time po na puntahan ito during winter o kahit po yung papuntang spring pa lang. So guys, sasabayan ko po sa init ng panahon ang aking pag-shoutout sa lahat ng aking mga subscribers, viewers, sa mga nagsa-silent views po ng aking mga videos. Maraming salamat po. Then, shout out also sa mga kaibigan ko sa YouTube, sa parating bumibisita sa premiere ko. Alam niyo na po kung sino kayo. Hindi ko na po iisa-isahin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And then, bago ko po tapusin ang vlog ko na to, maraming salamat po kasi sinamahan niyo ulit ako sa adventure ko ngayon. At magkita po tayo sa susunod kong video. I-explore ko pa po ang lugar na to, kung ano po yung mga pwede ko pang i-share sa inyo. And then guys, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi ka pong updated sa mga incoming videos ko. Maraming salamat po sa inyong lahat.